So, move on tayo. Since New Year ulit, second week of 2026, kailangan nating, ang tanong, mababawasan ba yung hirap this year? Ewan ko lang. Baka maiiba. Kailangan maiba yung pinaghirapan mo. Kasi yung hirap natin last year, baka kagagawa natin eh. Yung iba doon, mostly doon, kagagawan mo. Yung iba, testing ni Lord, pinahintulutan o kagagawa ng ibang tao. Pero we can minimize yung mga ganong bagay or we can change. We can change. Kasi pag yung pinaghihirapan mo ay pera last year, ngayon pera pa rin, ay kagagawan mo na yan. Kagaya nga ng sinasabi ko, kung pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yan. Kasalanan ng mga magulang mo yan, di sila nagsikap. Pero tumanda ka na, lumagpas ka na ng 18. Naghihirap ka pa rin until now. Tumanda ka na, 30, 40 ka na, naghihirap ka pa. Eh wag mo sisihin magulang mo, tanda-tanda mo na eh, kagagawan mo na yan. Whatever happened to you, nung maliit ka, kasalanan ng magulang mo. Pero nung lumaki ka na, kung ano man nangyayari sa'yo, decision mo na yan. Huwag ka nang magbintang sa kanila. Huwag mo na silang ipagtututuro. So it's your decision. Kaya mo nang mag-decide sa buhay mo. Huwag mo sisihin, pamilya ko kasi ganito, pamilya ko. Eh sino ba naman dito ang pamilya maganda? Sige, sino dito anak ng santo at santa? Pinanganak kayo sa altar, tapos may mga kandila. May biko pa. Wala naman eh. Lahat tayo may background na hindi maganda, tama? Taas ang kamay. Oh, lahat nakataas ang kamay, oh. Yung iba nagkape, binaba pa para lang makapagtaas ng kamay, oh. So lahat tayo, ganun. Ngayon, it's up to you what you will do sa buhay mong ito. Hindi mo na pwedeng sisihin ng sisihin kung saan ka nagmula. Ano ka ngayon? Decision mo yan. So ngayon, dito sa pag-aaralan natin, kasali ito. Kasali ito sa pag-uusapan natin, paano tayo makakapagsimula ngayong taon, hindi perfect. Sigurado ako hindi perfect itong 2026. Baka nga yung mga kalamidad, yung mga nangyayari sa Pilipinas, baka mas malala pa eh. Pero yung sa sarili mo, sa buhay mo, sa pamilya mo, paano natin gagawing tama? Hindi lahat ng tama ay maganda. Alam niyo yun? At hindi lahat ng maganda, tama. Yung ibang maganda, may tama eh. Huwag ka titingin sa katabi mo ha. May tatamaan ka talaga dyan. So hindi lahat. May mga bagay na tama pero seemingly hindi maganda sa simula. So ito yung mga pag-aaralan natin. Okay? So let's pray muna. Let's bow our head. Lord, salamat po sa panibagong buhay na binigay mo sa amin. In spite nga ng mga challenges last year, nakaabot kami, nakatawid kami ngayon. Pero hindi kami survivor. Dapat kami ay more than conquerors. Kaya beginning this January, Lord, until the end of this year, we are victors. We are conquerors. Hindi kami talunan, hindi kami naghihingalo lang at survivors. Pagdating ng December, kami, Panginoon, ay nagtagumpay, natapos ang race sa taong ito, Panginoon, ng merong mga magagandang nangyari sa buhay at pag-unlad. Kaya pagpalain mo ang aming pag-aaralan, mangusap ka sa puso namin, at patuloy kang maitaas sa lugar na ito. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen, amen. Palakpakan natin si Lord. So, paano magsisimula? Wala namang bago dito dahil again and again, ituturo na to. Yung pangalan na January ay galing sa God ng mga Romans na si Janus, na dalawa ulo niyan. Yung isa nakatingin sa nakaraan, yung isa nakatingin sa mangyayari pa lang sa future, this coming year. So, based on that, meron tayong 4 na pagtingin na kailangang gawin. Una, bumalik ka sa nakaraan. Kasi may mga nagtuturo, lalo mga Christian, huwag na nating balikan ang nakaraan. Remember ye not the former things. Laging yun yung binabanggit nilang verse. Teka lang, kung hindi mo babalikan yung nakaraan taon, wala kang matututunan. Kung hindi ka mag-i-evaluate sa nangyari in the past, bakit nagkaganon yung buhay mo, negosyo mo, relationship mo, o kung ano pa man. Kung wala kang babalikan, wala kang aayusin ngayon. Wala kang pagpaplanuhan bukas. So, importante na magbalik tanaw ka muna bago mo kalimutan yan.
Kasi yung iba, kalimutan natin. May mga kilala akong ganun, mga leaders pa eh. Kalimutan natin, bago na naman yung plano, bago na naman direksyon. Hanggang ngayon, walang narating. Laging bago eh. Pangalawa, look forward. Matapos mong balikan yung nakaraan, i-assess, i-evaluate. So maglagay ka ngayon ng destination ngayong taon. Ano ang gusto mong marating? Saan mo gustong makarating? Saan mo gustong makapunta? Hindi lahat ng pupuntahan natin. Ako, may plano ako para sa church. May plano ako para sa sarili. May plano ako para sa pamilya. Pati yung mga biyahe namin, nakaplano na yan, January pa lang. Ito pupuntahan namin, ito pupuntahan. Pero along the way, nagkakaroon ng changes. So hindi lahat yun nararating. Pero at least, meron kang target. Pag wala kang target, imaginein mo, nagda-dart ka sa pader o kaya sa kahoy. Walang, alam niyo yung bullseye? Pag tinira mo ng tinira, tatama ka kahit saan, pero wala kang naaabot. Para kang nakasakay sa Ferris wheel, ikot ka ng ikot, bumabiyahe ka, pero pagdating sa dulo, balik ka doon kung saan ka nagsimula. Wala kang narating. So, kailangan natin ng goal. And then, kailangan natin ng tulong ng Diyos. Look upward. And look inward, kailangan nating malaman din, ano ba yung kaya mo talaga sa buhay? Kasi yung kakayanan mo hanggang dito lang, pero nangangarap ka ng nandito, malabo yan. If you want to reach this height, kung nandito ka at ito lang kakayanan mo, kailangan mong i-develop yung sarili mo para sumakto ka dito sa pangarap mo. Ang taas-taas ng pangarap mo, ang haba naman ng tulog mo. Ang haba ng laro mo sa ML. 'Di ba? Ang haba ng panunod mo sa Netflix, ilang series, ilang season. Tas ito pangarap mo, malabo, hindi congruent. So ngayon, start with look back. Yung verse na gagamitin natin ay sa Revelation chapter 2, verse 5. Sabi dito, remember therefore from where you have fallen, repent, and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place, unless you repent. Ito po yung nakita ni John the Beloved in the island of Patmos nung kinulong siya doon. Pinakita ni Lord ano yung kondisyon ng 7 churches na nandoon sa Asia Minor, sa Turkey ngayon. Ano yung kalagayan ng mga churches? And one of the church na nandoon, ito. Ang sabi dito, alalahanin mo, sabi doon sa isang church, alalahanin mo kung saan ka bumagsak. Okay ka na dati. Maganda yung nangyayari. Okay yung ginagawa mo. Yung simula mo, ang galing. Ang tindi nung simula mo, humaharurot ka. Para ka intro voice. Kaya lang, intro voice ka lang, panimula. Pag nahirapan at gumitna na, nagpa-parking ka na sa gilid. So, introduction ka lang lagi. May kilala ba kayong ganon? Mga intro voice? Pag simula, harurot eh, talaga, boom, boom. Nagkakala mo, parang rabbit lang, di ba? Ang bilis tumakbo. Pero naunahan ni Pagong. Maraming Kristiyanong ganun. Kristiyanong rabbit, Kristiyanong Pagong. Yung Pagong, kahit mabagal, dahan-dahan, pero consistent. Magulat ka na lang, ilang taon na lumipas, uy, si Pagong, akala ko walang mararating si Pagong na Kristiyan, ang bagal. Pero, malapit na maging pastor si Pagong. Si Rabbit na mabilis. Wala ka pa rin ministry hanggang ngayon. Si Pagong talagang malayo na no? So, wag tayong gumaya doon sa intro voice. So, sabi dito, alalahanin mo kung saan ka bumagsak. Doon tayo muna. Look backward, alalahanin mo. Evaluate mo yung taong 2025, alalahanin mo, tingnan mo, isa-isahin mo, saan ka bumagsak, saan ka nagkamali. Di ba may kanta noon, saan ako nagkamali. Kantahin niyo ulit ngayon yun. Alam nila, sige, go. Yan ang kakantahin niyo mamaya sa salamin. Saan ako nagkamali. So, kailangan yung kantahin yan. Ano yung mga goals na hindi mo naabot? At bakit? Ano yung mga pangarap na hindi natupad? Ano yung mga plano? Bakit?
Bakit di mo naabot? Bakit di mo natupad? Ano yung mga sa negosyo, sa trabaho, sa relationship, sa bahay? Ano yung mga gusto mong ipa-repair? 10 taon na yung nakalagay dyan na re-repair mo, ngayon bulok na yan. Pati yung repair sa bahay. Nakalista yan sa cellphone ko, immediate. Ito, re-repair, ito. Kaya lang sa totoo lang, hindi lahat nangyayari in a year. Kaya minsan, to be continued next year. So kailangan mong mag-look backward para evaluate ang iyong buhay-buhay. Huwag mong sisihin ang buhay mo ngayon dahil sa nangyari in the past. Kailangan mo magtanong. Kung pwede ka nga pumunta ng prayer mountain o kung saan man, manahimik ka, Lord, saan ako nagkamali? Bakit ngayon ako'y sawi? Alam nyo sino kumanta nun? Imelda Papin. Kasing edad talaga, alam ano. Alam. Nakalimutan ko na kumanta nun Kala ko Backstreet Boys So, gawin nyo yon. Dahil pag hindi nyo to ginawa at hindi kayo nag-evaluate, uulitin nyo lang yung ginawa nyo last year. Uulitin nyo lang at pagdating ng December, January, yun na naman ang testimony nyo. Ang hirap ng buhay. Kasi hindi ko ginawa yung dapat kong gawin. So sana kung naghirap yung buhay nyo this year, iba naman. Hindi naman yung kagaya ulit ng dati. Isa sa nagbibigay ng problema sa buhay natin, sa Songs of Solomon, chapter 2, verse 15. Sabi dito, identify and remove the little foxes that ruins your mind. Sabi doon, catch the foxes for us, the little foxes that ruins the vineyard. Sa Israel, yung mga taniman ng ubasan, may mga bakod yan. Binabantayan niya ng mga caretaker. Pero may nakakalusot na maliliit na, ano ba yung foxes sa Tagalog? Kahon? Mga kahon. Ano yung mga foxes? Ano daw? Lobo, ano yun, di ba? Wolf? Wolf yun wolf. Ito mga foxes, parang maliliit na asong gubat na makukulit. Malilikot to, mabibilis. Tapos, ano yan naalala ko nung si Samson, hinuli niya yung mga yan, pinagtali-tali niya yung buntot, tapos nilagyan niya apoy, sinunog yung taniman ng mga Philistine. So itong mga hayop na to, maliliit lang sila. Pero, pag pinabayaan mo, yung maliliit na yan, nakakasira yan. Nung nakaraang taon, ano yung maliliit na foxes na meron ka? Konting tulog, konting laro, konting Netflix, konting series, konting toma, konting tambay, konting tropa, konting Lazada, konting Shopee, konting Lalamove, konting Temu. Ano pa? Yung konti mo, magulat ka, ang dami na pala. Kagaya nung nasabi niya kanina, uy, sale. Buy one, take two. Ngayon nakatambak sa bahay mo, hindi mo nagagamit. Kasi takaw mata. Yung mga maliliit na bagay na yan, na akala mo wala lang, nakakasira pala ng vine. Yung vine ito na tinutukoy dito, yung vineyards, pwedeng ito yung buhay mo, yung pamilya mo, yung trabaho mo, yung negosyo mo, yung pag-aaral mo, yung finances mo, at kung ano-ano pa. Yung mga maliliit na habit na hindi naman may tuturing mong kasalanan, pero maliliit na bagay, pero pag pinag-ipon-ipon mo, nakakasira ng plano ng buhay mo. Sige, habang tahimik kayo nakanganga sa akin, ano yun? Ano yung little foxes sa buhay mo? Konti lang naman to. Ano lang to? 300 300 lang, murang-mura tong damit na to. Ito pa, murang-mura, 300, 500. Sa kararami mong 500, nakaka 5 billion ka na. Kakonti-konti, tapos nakatambak na hindi mo ginagamit. Tapos nasisira. Dahil mura, madaling masira. Bago mo pa nagamit, sira na. Saan yung pera napunta? Nasira.
Nasayang. Ay, kailangan ko namang i-treat ang sarili ko. I deserve this. Every week, ibiyahe mo sarili mo, pakainin mo sa labas. Every week, magkano ipon mo sa bangko? Magkano Manulife? Ay, Manulife. Magkano insurance mo? Magkano? Magkano savings mo? Wa ay gid. Wa. So, paano na? Itong mga little foxes, hulihin mo to. Kunin mo to. Ito yung mga bisyong maliliit lang. Konti lang naman tong bisyo ko eh. Barya-barya lang. Lahat ng barya, pag inipon mo, makakabili ka ng house and lot yan. After 50 years. Hello? Barya-barya lang. Kagabi, may nadaanan akong sa Facebook, 10 habits of the Japanese people. Bakit ang linis-linis ng bahay nila? Hindi ko matapos sa sobrang haba kasi nag-aaral din ako, nasingit lang. Sa isang habit nila, yung kunyari, kumain ka. Hindi mo na ilalagay doon sa lababo. Diretso hugas. Dumating ka, may jacket ka. Hindi mo na itatapon doon at mamaya mo dadamputin. Diretso sabit. Wala kang iiwan doon. Sapatos, tsinelas, bawal ipasok sa loob. Parang Korea lang din. So, marami yon, hindi ko lang tinapos. Pero yung isa doon, pag pumasok ka sa mga bahay nila, talagang walang kalat. Kasi hindi sila nag-iipon ng kalat. Tayo, yung maliliit na bagay, yun ang nagkakalat sa buhay natin. Kaya nga kung kailangan ng declutter ng bahay, mas kailangan ng decluttering yung buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi na yung kumikibo. Huy, okay ka pa? Okay ka pa? Ano? Tanungin mo, ano ang little foxes mo? Na sumisira ng oras mo, nasasayang ang oras mo, nasasayang buhay mo, pera mo, opportunity mo, ano pa? Ang dami mong oras na nasayang, pera na nasayang. Ano ang dahilan? Bakit nasayang yan? Sana may sarili ka ng bahay at lupa ngayon. Sana may sasakyan ka na. Sana may ipon ka na. Sana. 2025, sana. Kaso merong little foxes. Ano ang little foxes mo? Na sumisira ng oras mo, ng buhay mo, ng pera mo, ng relasyon mo, ng pag-aaral mo. Ang sabi dyan, hulihin mo yan, tanggalin mo yan. Okay? Matapos mo identify ang little foxes, sabi mo sa katabi mo, tanggalin mo na yan. Kahit sabihin mo, maliliit lang na to eh. Lahat ng malalaking bagay nagsisimula sa maliliit. Pangalawa, Hebrews 12:1. Sabi dito, let us also lay aside every weight and sin, which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Remove from your life all weights and sins. Magkaiba to. Yung kasalanan, obviously, kung alam mong kasalanan yan, tantanan mo na yan. Wala pang taong nagtagumpay na naglaro sa kasalanan. If you play with sin, you will lose. Walang nanalo dyan. Si Samson naglaro sa kasalanan, ang lakas-lakas niyan, ang galing-galing niyan, laglag. Si Solomon, ang talino, powerful, mayaman, maraming pera, naglaro sa kasalanan, laglag. Walang naglaro sa kasalanan na nanalo. Sabi mo sa katabi mo, wala. Lahat talo. Kung alam mo yung ginagawa mo kasalanan, tigilan mo. Tigilan mo. Tantanan mo na. Hindi ka mananalo dyan. Nobody who play games with sin wins. Nobody. Kaya if you think mananalo ka dyan, no, you stop. You stop. Ngayong taon na to, tanggalin mo yung kasalanan na yan. Pangalawa, wait, mga pabigat. Ano ang nagpabigat sa iyo nung nakaraang taon? Anong mga bisyo, anong mga habit mo, mga tao na nagpapabigat sa iyo? Alam mo, maraming taong toxic. Hello? Pag hindi yan asawa mo, pamilya mo, anak mo, at toxic yan, pwede mo yang tanggalin. Sabi ni Jesus, kung ang kanang mata mo, o kaliwang mata mo, o kamay mo, ang makakapagdala sa impyerno, putulin mo. Ang ibig sabihin nun,
Hindi mo literally tatanggalin yung mata mo o kamay mo pag dating next week, uy, pingkaw ka, panay putol yung kamay nyo. Eh, baka kasalanan yung kaliwang kamay ko eh. Putol lahat, no? Hindi ganon. Ang tinutukoy ni Jesus doon, kung ano yung mga bagay, tao, importante sa'yo, pero dinadala ka sa kasalanan, ano tayo, i-block mo na yan, unfriend mo na yan. Buti nga ngayon, pwede mong i-block, unfriend, no? Dati, punit picture eh. Ayoko na sa'yo, punit picture. O, sa ulian na kandila. Ganun noon eh. Eh ngayon, simple lang, stress ako sa'yo block. Hindi masamang mag-block. Kaysa mawala ang iyong kapayapaan. Block. Okay? Kaya kailangan ng block 9. So dito, kasalanan tanggalin. Non-negotiable. Weights, ito yung mga tao, mga bagay na ginagawa mo na nagda-drugs sa'yo eh. Himbis na bumilis yung buhay mo, maabot yung pangarap mo, yung mga taong, sorry may pangarap ka, may goal ka, itong mga kaibigan mo, palautang. Palautang, tapos yung pambayad mo dito sa pangarap mo para sa negosyo mo umunlad, uutangin. Masama bang hindi magpautang? Hindi. Magpautang ka kung sobra-sobra na yung maletang pera sa bahay nyo. Pero kung hindi sobra-sobra, pwede kang magsabi, may pera ako pero para dito yan, hindi para sa'yo yan. At para naman sa mga palautang, announcement, huwag na kayong mangutang ngayong taon. Magsikap po kayo. Okay? Pag nasanay kang mangutang, masasanay kang mangutang. At pag nasanay kang mangutang, masasanay kang mangutang. O di ba, ang hirap intindihin? Ang hirap eh. Tapos pag nasanay ka ng utang, lalaki utang mo kasi sanay ka na. At pag marami ka ng utang, baka kabayad ka pa? Hindi, magbabayad ka, mangungutang ka muna dito, pautang kasi ibabayad ko yung utang dito. So nakaalis ka sa utang? Hindi. Kaya yung mga inutangan mo, na nagsasalita na sa likod yan, nagtatangs na yung mga yan. Tangs na to, tangs na yan, Tapos may utang ka, sa Boracay ka pa. Nagsusurfing ka pa dun sa nakaano ka yung bangka na yung kayak na sitro, yung bago nila. O ka na sa bubble bath ka dun sa likod. Grabe, susumpahin ka talaga niyan. At walang yumaman po na palautang. At ang mga Kristiyano, hindi pala utang. Okay? Hello? So isa yan sa tatanggalin nyo, pabigat yan. Pabigat yan. So, lay aside every weight. Pag kami bumabiyahe, lalo na Korea, Japan, huwag kang magbabiyahe na isang tambak ang maleta mo. Yung malalaki. Dahil kadalasan doon lakad. Lakad. Imagine mo yung train station sa Korea, pati sa Japan 8 layer, 8 floor, underground. Tapos walang escalator. Walang elevator sa area na yon. Pupunta ka pa doon lalayo ka muna para ka umakyat. Kaya ang tip, huwag kang magdala ng maraming pabigat, excess baggages. Sa aeroplano, pag tinimbang yung mga luggage mo at sobra, bayad ka. Pag sobra ang weights na binibitbit mo taon-taon, magbabayad ka ng presyo. Magbabayad ka ng extra presyo sa oras, sa pera, sayang ang buhay mo. Kaya kung babiyahe ka, yung sakto lang na kailangan mong bitbitin. Ngayong taon, huwag kang maraming pabigat sa buhay. Kung yung mga kakilala mo, umaasa sa iyo, turuan mo silang umasa sa Diyos. Hello? Pabigat yan. So look backward. Alamin mo kung ano yung mga nakakasira that ruins your mind. Ano yung pabigat, ano yung kasalanan. And then, habang inaalala mo, merong mga ilang level o ilang bagay-bagay na kailangan nating intindihin. Merong spiritual evaluation. Una mong evaluate, spiritual mo. Pangalawa,
yung relationship mo sa family, sa church. Pangalawa mong i-evaluate yung mga iba, mabaliw-baliw na ako last year. Alam niyo yung mental health, totoo yan. Pag di mo inalagaan, utak mo, mapapraning ka. Maraming bumigay dyan. Emotion, yung utak at puso, magkarugtong po yan. So kailangan mong ingatan. Huwag mong hayaan na masira ang iyong kapayapaan dahil sa ibang tao. Yung problema niya, pinoproblema mo. Although, pag Bible study leader ka o pastor, ganun talaga trabaho. Pero, siguraduhin mo, alam mo yung limit. Alam mo yung mga abusadong tao at yung mga totoong tao. So, bigyan mo ng guhit yan. Huwag kang magpa-stress sa kanila nang walang nangyayari. Yung iba na stress ka pero may magandang nangyayari. That's good. Pero yung wala talaga, ang tawag doon, draining. They exist to drain you. Pinipiga ka. So, bitaw. Block. I-block mo yan. So, yung emotion mo, yung finances mo, ito yung mga i-evaluate mo ngayong January. Bakit hindi ko naabot ito? Sa spirituality, ito importante. Ito lang bibigyan ko lang ng konting diin bago tayo pumunta sa iba. Next week siguro yun. Ito ang unang tanong. Sa spirituality mo, nagagawa mo ba tong pitong ito? Yung pagbabasa ng Bible araw-araw at meditation, nagagawa mo to? Ito tandaan nyo, may spiritual, may physical, may mental, may emotional, may financial, may relational tayo na dapat ayusin sa buhay na to. Pero ang pinaka-main thing is spiritual. If you seek God first, all these things shall be added unto you. So pag inuna mo si Lord, lahat aayos. Kami, ay grabe, yung sinasabi nyo, pag sama-samahan nyo yung problemang binanggit nyo dito at nung nakaraan, yun kami. Ngayon, how we survive o how we win? Spiritual. Ito lang sikreto namin. Umaga, pagkagising, pray. Aral ng Bible, worship. Itong pitong ito, ginagawa namin. Kung hindi ito nagagawa, wala na kami matagal na. Physically, mentally, emotionally. Out na kami, endgame na kami dito. Pero anong nagsusustain sa amin? Ito lang, itong spirituality na to. Pag spiritually ayos ka, the rest will follow. Masusustain yung physical mo. May kasal ako kagabi. Pag-uwi ko, pagod, higa, aral. Pagising ko ng mga 11, aral hanggang alas 2. So ito uli, tulog konti. So anong nagsusustain? Yung spirito ni Lord na nasa akin. Kung wala yan, wala na, tapos na po tayo. Kaya ikaw, tayong lahat na nandirito, if you want to survive, if you want to win, unahin mo yung spiritual. Huwag mo yan ihuhuli. Kasi may trabaho, kasi may negosyo. Kaya nga walang nangyayari sa trabaho mo, ang negosyo mo Kasi hinuhuli mo si Lord. Unahin mo ang Diyos. Amen? If you seek God first and His righteousness, all these things, physical, mental, emotional, financial, shall be added to you. Hindi ima-minus, i-add. Imu-multiply pa nga minsan. Daily and regular prayer life, wag nyo tong kakalimutan. Mag-pray araw-araw. Worship. Habit of obeying God's word. Alam mo na yung salita ng Diyos. Imposibleng di mo alam kung matagal ka ng Christian. Ang tanong, ginagawa mo ba? So gawin mo. Gawin mong bisyo yung pagsunod. Sharing God's word. Kailangan may Bible study ka na ngayong taon kung wala kang Bible study last year. Fellowship, every Sunday, every Bible study. Kung hindi ka pa umaattend sa Bible study 2025, dapat 2026, meron na. Wala ka na dapat palusot, wala ka na dapat dahilan. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Wag mo sabihin, hindi pa ako ready. Paano kukunin ka ni Lord ngayon? Hindi pa ako ready, Lord. Si Lord, di naman mag-aantay kung ready ka o hindi. So make yourself ready ngayong taon. Maghanap ka na ng Bible study mo na aatinan. At kung may Bible study ka na inaatinan, magbukas ka na ng sarili mo. At pangpito, kung wala ka pang ministry noong 2025, dapat ngayong 2026, involved ka na sa mga ginagawa dito. O, tingnan mo na yung katabi mo, kaliwat kanan. Ano? Ikaw kausap ni pastor. Nakayuko ko pa kunyari, hindi ako yun. Hindi ikaw talaga. Ikaw, mag-involve ka na. So, unahin mo yung spiritual. So, look backward pa rin tayo.
Ang sabi doon sa Revelation 2:5, remember and repent. Remember and repent. Alalahanin mo, ano yung palpak mo, ano yung hindi mo naabot, ano yung pagkukulang mo, magsisi ka. Yung word na repentance sa Bible, in the original Bible, Greek, no, is metaneo. Metaneo means change of mind. Okay? Ang tao nagbabago pag nabago utak. Kaya sabi ng Romans 12:1 and 2, baguhin nyo ang utak nyo. Pag nabago ang utak ng tao, nagbabago ang tao. Mindset ba? Mindset. Pag utak mahirap ka, hindi ka yayaman kahit kailan. Pag utak inggitero, inggitera ka, hindi ka magkakaroon kahit kailan. Pag ang utak mo wala sa ayos, ang buhay mo wala sa ayos. Kung gusto mong umayos buhay mo, ito, dito magsimula, utak. Kaya nga ang sabi ni Jesus, repent. Ibig sabihin ng repent, ayusin mo utak mo, baguhin mo utak mo, itama mo utak mo. Pag tumama utak mo, tatama buhay mo, tatama puso mo, aksyon mo, direction ng buhay mo. So the word repent is change of mind, change of heart, change of action, and direction. Kung 2025, sablay. 2026, pag nag-repent ka, i-adjust mo yung utak mo, ayusin mo, ito ang tama. According to the Word of God, ito tama. Ito yung plano, ito yung pangarap. So dun ka. Alam nyo ba kung ano, what the mind conceive, the body will achieve. Kung tama utak mo, maganda pangarap mo, yung katawan mo, kikilos ayon sa laman ng utak mo. Huwag niyo akong tatanungin, paano pastor kung walang laman? Walang mararating. Okay? Laman na natin. Taho. Lagyan natin ng taho. Joke lang. Lahat po tayo may laman, okay? Pag tinaktak niyo yan, may laman yan. Kaya lang, hindi nagagamit dahil ang utak ay muscle. Okay? Muscle yan eh. The more you use it, the more it becomes strong. Pero pag di mo yan ginamit, luno talaga yan. So, if you want your year to be different, kailangan magbago ang utak mo. Diyan magsimula. Sabi mo sa katabi mo, utak. Diyan magsisimula. So fall forward. Pick up something, learn the lesson, and change. Matapos mong evaluate yung nangyari last year, ngayon, ano ang lesson? Matagal po ito ha, matagal tong evaluation, hindi ito pwedeng pass forward. Kasi ganito yung ginawa sa akin. Ako naman, ganito yung ginawa ko sa oras ko. Yung seasons of life, by the way, balikan yung seasons of life ha. Yung mga naglalaro pa din until today, sa kanilang cellphone, gadget, mobile legend, ang tatanda nyo na, mahiya naman kayo. Ang tanda nyo na eh. Alam niyo ba, kada laro ilang oras? Ha? Yung mga unproductive na ginagawa mo, kasama yan sa mga paxes. Ako, pwede kong sabihin, kailangan kong maglaro kasi na-stress ako eh. Pero nasasayangan ako sa oras. Una, 60 na ako, maglalaro pa ako ng Holland. Diyos ko naman, may Holland pa ba? Wala na. Text. Buti pa noon eh. Buti pa yung mga laro namin noon, physical, text, Holland, shato. Eh ngayon, wala eh. Naglalaway pa eh. Grabe. Tapos pag sinita ng nanay, magtatalokbong na makapal na kumot, kunyari tulog. Ilang oras ang sinasayang nyo dyan? Eh sana kung nagbasa ka na lang, nanood ka sa YouTube, paano yumaman? Paano gumawa ng mga ganito-ganito? O di nadagdagan naman ang utak mo. Nadagdagan yung kaalaman mo. Knowledge is power. Sabi ng tito ni Ernie Baro, di ba? Knowledge is power. The more knowledge you have, the more power you have. And the more you play. Level up, level up. Ito pa, yung digital cocaine, alam niyo yung digital cocaine, ang epekto ng cocaine at ng cellphone games is the same. Yung dopamine mo lumalabas, kaya ka naglalaway habang naglalaro.
Dopamine yan, dopamine, sarap! Adik na adik ka. At hindi ka titigil hanggat level up. Kung may level 100, aabutin mo yun, level 100. Alam nyo, huwag nyo kung ang mga kabataan ha, may SYP pa ba dito? O nagalisa na ulit? SYP? Happy. Okay. Galing ako dyan eh. Bago ako naging addict sa droga, addict ako sa laro. Doon sa Alimol, kabago-bago ng Alimol, doon pa lang sa arcade ng Alimol, merong laruan na tinatawag na Space Invaders. Alam nyo, simpleng-simple lang Space Invaders eh. Ano lang yan, yung mga spaceship, gaganunin mo. Yun lang. Walang masyadong ano yan, wala yung mga violence na Street Fighter, walang ganun. Ano lang talaga, laro lang yan, nothing harmless. Parang little foxes lang siya. Pero alam nyo, nakaka-addict, nag-enjoy ka, wow, may level 2 na, level 3 lang ata yun. Mga libro ko, binibenta ko para may panglaro ako eh. Noon, uso yung, ngayon ukay-ukay, noon Eloise. O, yung mga matatanda dyan, magsalita kayo. Eloise, alam niyo Eloise? Yung mga damit, ikaw magbibenta sa kanila. Ngayon, sa ukay-ukay tayo bibili. Sa Eloise, yung mga damit sa bahay nyo, nakapaplantsa ng nanay mo, ilalagay mo sa bag, tapos bibenta mo ron. 50. O, di ba? May panlaro ka na. Doon ako nagsimulang maging addict sa laro. Ngayon, naging addict ako sa droga. Nag-level up, level up. So yung laro at droga is the same. Dopamine. Nagre-release at gusto mo more pa. Lahat ng bagay na nag-e-enjoy ka, addictive. Kaya control. Pabigat yan, putulin mo. O, sabi mo sa katabi mo, ikaw ang kausap ni pastor, huwag ka nang magmaang-maangan. Tanda ka na, tigilan mo na kalalaro. Sa seasons of life, ang naglalaro lang, season 1 and 2. Kung nasa season 3 ka na, naglalaro ka pa rin ng todo, aralin mo to. At kung kailangan mo ng deliverance, lumapit ka sa amin, i-deliver ka namin sa Lazada. So, sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. Simulan mo sa utak mo. Amen? To be continued tayo. Ang sabi ni Albert Einstein, ayan, insanity is doing the same things, expecting different result. Kung uulitin mo uli ngayong taon, yung ginawa mo last year, anong mangyayari sa December at January? May iba ba? Wala, yun pa din. Kung hindi mo babaguhin utak mo, hindi magbabago puso mo, hindi magbabago direksyon ng buhay mo, aksyon mo, at the end of the year, yun pa rin. Walang improvement, walang pagbabago, yan ka pa rin. Pero if you will start now, if you will start today, yung utak mo, simulan mong baguhin. Evaluate mo yung nangyari nung nakaraan. Huwag ka nang magdahilan. Huwag ka nang magpalusot. Kasi ganito, huwag na. Aminin mo na lang, mali eh. Mali. May problema, may hindi tama, may dapat akong ayusin, may dapat akong baguhin. It will begin in my brain, in my mind, and then sa puso ko, ilalagay ko to na kailangan talaga, then aksyonan mo. Yung 2026 mo magiging mas maganda kaysa last year. Amen? Hindi naman hassle-free, pero sigurado, garantisado, mas maganda ang 2026 mo kung aayusin mo ngayon na. Amen? Sino po yung first timer na nandito? Ngayon lang naka-attend. Meron po ba tayong bisita? Taas nga po ang inyong kamay kung meron. Ayan, wagayway po, wagayway. Sige, tapos na po tayo. Magko-closing prayer lang ako. Pwede po kayong bumaba dito. Ipag-pray ko kayo. Lapit kayo dito sa harapan at magpe-pray po tayo. Kung may nag-invite, pakisamahan. Ayan, welcome po kayo dito sa Juhia. Juhia po is Jesus Our Hope International Assemblies. Kami po ay grupo ng mga Kristiyano
na walang pinaniniwalaan kundi si Jesus lang ang ating tagapagligtas, si Jesus lang ang namatay sa krus para tubusin tayo sa kasalanan, at yung salita ng Diyos, ang Biblia lang ang basihan ng aming pinag-aaralan dito. So wala po kaming pinopromote na religion, hindi rin namin pinopromote yung grupo namin kasi for the sake of registration lang yung Juhiya. Ang mahalaga po dito si Jesus at yung salita ng Diyos. So yun po yung binibigay namin. At sa ating pagtatapos, nakasulat po sa Bible na itong Jesus na to bumaba sa lupa, binigay ng Diyos. Sabi sa John 3:16, God so loved the world that He gave His only Son, only begotten Son, that whosoever will believe in Him will not perish, but will have eternal life. So kung binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, nung Pasko, nag-uso yung bigayan, di ba? Pag tayo binigyan ng regalo, dalawa lang ang pwede nating gawin. Tanggapin o tanggihan. So si Jesus, sabi ng Romans 6:23, gift of God. The gift of God is eternal life through Jesus Christ. Binigay siyang regalo sa atin. Sabi ng John 1:12, ang sino mang tumanggap sa Kanya, sa regalong ito, bibigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. At pag anak ka ng Diyos, kung anong meron ng Diyos, meron ka rin. Kung mayaman ang Diyos mo, dapat ganun ka rin. Kasi yung Diyos magiging tatay mo. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. So, pag naging tatay natin ang Diyos, sa pagtanggap natin kay Jesus, lahat ng pangako ng Diyos, atin na rin. Tanong, gusto ba nating tanggapin o tanggihan? Kayo po. Lahat tayo, gusto nyo tanggapin, tanggihan? Tanggapin. So kung gusto nating tanggapin, magpe-pray po tayo. Let's bow our head and close our eyes. Lahat tayo yumuko at pumikit. Taas po natin yung isang kamay natin sa Diyos. Simbolo na, Lord, yung regalo mo, gusto kong tanggapin. And as we bow our head and close our eyes, sumunod kayo sa panalangin ito. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, ako po ay lumalapit sa iyo. Ako po ay lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako isang makasalanan. Ako isang makasalanan. At wala akong magagawa. At wala akong magagawa. Para iligtas, ayusin, o baguhin man, ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay sa krus. Ay para tubusin ako sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, tinatanggap ko ang regalo ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na aking Panginoon. Pinapapasok po kita sa aking puso. Ikaw na ang aking Diyos, ang aking tagapagligtas at Panginoon mula ngayon. Salamat po sa pagpapatawad mo at sa buhay na walang hanggan na natanggap ko sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang pong magpipray. Pwede nyo nang ibaba ang inyong mga kamay. Patuloy tayong nakayukot, nakapikit. Lord, salamat sa buhay ng mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Kilala mo sila, Panginoon. Alam mo buhay nila, alam mo pinagdaanan nila. Alam mo rin kung anong nagdaang taon sa buhay nila. Alam mo rin kung bakit sila nandito ngayon. Hindi aksidente, hindi tsamba na nandirito sila. Planado mo to. Sinet up mo sila dahil may plano kang maganda para sa kanilang buhay. Kaya ang dalangin ko, Lord, iparamdam mo sa kanila yung pagmamahal mo, ipakita mo sa kanila yung plano mo, at hayaan mo na yung pagpunta nila rito ay simula lamang ng maraming linggo na pupunta sila rito para makinig ng iyong mga salita, para lumago at matuto at yung mga pagpapalang pangako mo maranasan nila. Kaya dalangin ko, Lord, ano man yung mga bitbit nilang bigat, problema, sakit, ikaw o Diyos ang kumatagpo at magpagaling sa kanila. Sa lahat ng nandirito, Panginoon, mula dito sa baba hanggang taas, hayaan mo, Lord, yung kompletong pagpapala mo maranasan namin. Mula physical, mental, emotional, and spiritual,
maranasan po namin. Sa mga may sakit, pagalingin mo in Jesus' name. From head to foot, usong-uso ngayon yung super flu, Panginoon, walang super flu sa'yo because ikaw ang aming super God, Panginoon. Lord, in the name of Jesus, let this super flu be destroyed by the power of your name, by the blood of Jesus, be removed from the body of your people. Lahat ng sakit na nandirito ngayon, mula sa super flu na yan, sa lahat ng ubo, trangkaso, at kung ano pang mga sakit, meron kami. Kasama na yung mga major diseases na mga high blood, Panginoon, pati yung mga sakit sa internal organ namin, Lord, you are the God who heals. We speak your healing. At kung area man ng finances, meron kaming problema ngayon, nabanggit namin ng mga Kristiyano, hindi na dapat nangungutang, Panginoon, pagpalain mo kami, na hindi na kami manghihiram kahit konti, bagkos sobra, kaya hindi na namin kailangang manghiram pa. Pagpalain mo yung mga trabaho, pagpalain mo yung mga negosyo ng bawat isa. Ngayong taon, yung pag-unlad, mararanasan ng lahat. In the name of Jesus, we speak your breakthrough, Lord, sa lahat ng finances ng iyong mga anak. At higit sa lahat, yung protection mo sa pang-araw-araw na ginagawa namin, yung mga anghel mo ay magbabantay sa amin. Thank you, Lord, sa lahat ng aming natutunan, masunod po namin ito. Magawa po namin ito ng buong puso. Thank you, Lord. We give you praise. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.